Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang masipag na truck driver na ibinigay ang lahat para sa pinapaaral na nobya. Ngunit may isang matinding pangyayari siyang madidiskubre na tuluyang babago sa ikot ng kanilang mundo. Ano kaya ang naghihintay sa kanilang muling pagtatagpo? Pero bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba ako makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa maaliwalas ngunit abalang bayan ng Los Baños, Laguna, makikita ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Kyle. Bilang isang pahinante na naging tsuper ng isang malaking truck ng mga agricultural supplies, hindi naging madali ang buhay para sa binata. Nakabilad sa araw, amoy alikabok at laging puyat. Ito ang kanyang nakasanayan. Ngunit sa bawat patak ng kanyang pawis, may isang pangalang nagbibigay sa kanya ng lakas. Si Rose. Ayos lang to. 3 biyahe na lang pa Maynila. Mabubuo ko ng pang-clearance ni Rose. Konting tiis na lang. Kapag nakatapos ang mahal ko, giginhawa rin kami. Sabi ni Kyle habang nagpupunas ng pawis habang nagbababa ng sako. 5 taon nang magkarelasyon sina Kyle at Rose. Nang maulila ang dalaga, walang atubiling sinalo ni Kyle ang responsibilidad na pag-aralin ito sa isang kilalang universidad sa Laguna. Para kay Kyle, hindi lang nobya si Rose. Siya ang kanyang pangarap. Ibinibigay niya ang halos buong sahod niya. Tinitiis ang pagkain ng dilata at pagtulog sa mismong loob ng truck. Matustusan lamang ang mga pangangailangan ng dalaga. Kinagabihan, nagkita ang dalawa sa isang simpleng kainan malapit sa universidad. Masayang inabot ni Kyle ang isang sobrang medyo lukot, naglalaman ng kanyang kinita mula sa buong linggong walang patid na biyahe. Rose, heto na yung huling bayarin mo para sa final semester. Pasensya na, medyo lukot yung sobre. Naipit sa dashboard ko kanina eh. Pero kumpleto yan. Makakagraduate ka na ng walang inaalalang utang sa school. Salamat. Mabuti naman at naibigay mo na ngayon. Nakakaya na kasi sa mga classmates ko. Lalo na tuwing tinatanong nila kung bakit wala pa akong graduation fee. Masyado na silang maraming napapansin. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, sabay nating aakitin ang pangarap natin. Excited na akong makita kang suot yung toga mo. Hindi napansin ni Kyle ang patagong pag-ikot ng mga mata ni Rose. Ang hindi alam ng binata, habang tumataas ang antas ng pinag-aralan ng dalaga, unti-unti ring nagbabago ang paningin nito sa kanya. Sa mundo ni Rose na puno ng mga professional at mayayamang kaklase, naging isang malaking pabigat sa kanyang imahe ang nobyong amoy langis. Samantala, dumating ang araw ng pagtatapos. Tuwang-tuwa si Kyle. Ginamit niya ang huling ipon niya para bumili ng isang maayos na polo shirt upang maging presentable. Ngunit pagdating niya sa labas ng University Hall sa Los Baños, nakita niya si Rose na masayang nakikipagtawanan sa isang lalaking nakasuot ng mamahaling damit. Si Marco, isang sikat at mayamang estudyante sa kanilang departamento. Rose, congratulations! Ang galing mo! Nakatapos ka na! Kyle? Bakit ka nandito? Akala ko biyahe ka papuntang Batangas ngayon. Pinakansila ko muna sa boss ko. Siyempre, hindi ko palalampasin ang araw na to. Sino siya? Hi, I'm Marco. Classmate ni Rose. Ikaw, driver ka ba ng pamilya nila? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Kyle nang marinig niya ang mabilis na tugon ng kanyang nobya. Marco? Oo. Siya yung naghahatid sa akin minsan kapag umuwi ako sa probinsya. Kyle, pwede bang mauna ka na?
May exclusive celebration kasi kami sa isang mamahaling hotel. Hindi ka makakapasok doon ng ganyan ang suot mo. Pinili ni Kyle na lunukin ng kanyang pride at lumisan ng tahimik para hindi gumawa ng eksena. Ngunit kinabukasan, hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Pinunta niya si Rose sa boarding house nito upang humingi ng paliwanag. Rose, ano bang ibig sabihin nung kahapon? Bakit mo sinabing driver mo lang ako? Ako ang nobyo mo. 3 taon akong nagpakakuba sa Manibela para lang mapagtapos ka. Kyle, magpakatotoo na tayo at wag na nating pabain pa to. Graduate na ako ngayon. May iniintay na akong posisyon sa isang malaking kumpanya sa Makati. Ikaw, hanggang kailan ka magiging truck driver? Rose, lahat ng sakripisyong ito'y ginawa ko para sa iyo. Wala akong itinira sa sarili ko. Nakalimutan mo na bang mga pangarap nating dalawa? Pangarap mo lang yun, Kyle. Iba na ang mundo ko ngayon. Hindi ko kayang dalhin sa mga sosyalan ng isang tulad mo na walang ambisyon sa buhay. Tapos na tayo. Nagpapasalamat ako sa pera mo. Pero wag mo na akong hahanapin. I deserve someone better. Someone like Marco. Walang lingon-lingon na umalis si Rose. Iniwan si Kyle na nakaluhod at umiiyak sa harap ng boarding house. Pumatak ang kanyang mga luha habang pinapanood ang pag-alis ng dalaga sakay ng isang marangyang kotse. Ang puso niyang dating punong-puno ng pag-ibig at sakripisyo ay napalitan ng isang malamig at matinding pait. Pinagsamantalan mong kabutihan ko, Rose. Tandaan mong araw na ito. Gagamitin ko ang sakit na to para umangat. Babangon ako. At sa muli nating pagkikita, ipaparamdam ko sa iyo kung sino ang tinawag mong walang kwentang truck driver. Paano babangon si Kyle mula sa pagkawasak ng kanyang puso at tiwala? Ano ang malaking sikreto at pinto ng oportunidad na magbubukas sa kanya upang maging isang bilyonaryo? Matapos ang masakit na pambabaliwala ni Rose sa bayan ng Los Baños, hindi na muling lumuwa pa si Kyle. Pinahid niya ang kanyang mga luha at pinalitan ang sama ng loob ng matinding determinasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Sa sobrang pag-iisip, nagkaroon siya ng kaunting aksidente habang nagmamaneho ng truck sa kabaan ng South Luzon Expressway. Isang aberya na naging dahilan upang matanggal siya sa kanyang trabaho. Nawalan ako ng nobya. Nawalan pa ako ng trabaho. Pero hindi ako pwedeng sumuko rito. Kung akala ni Rose ay babagsak ako, nagkakamali siya. Sa gitna ng kanyang paglalakad habang dala ang kaunting gamit, may nakita si Kyle na isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang mamahaling sasakyan na nasira ang gulong at umuusok ang makina sa tabing daan. Walang ibang humihinto upang tulungan dahil sa lakas ng ulan. Ngunit dahil sa likas na kabutihan ng puso ni Kyle, agad siyang lumapit. Boss, mukhang may problemang makina niyo at flat pa ang gulong. Ako na pong hahawak nito. Mekaniko din po ako ng malalaking sasakyan. Nako, salamat Irog. May napakahalaga akong meeting sa Maynila at mukhang maiiwan ako ng mga investor ko dahil dito. Sa loob lamang ng 30 minuto, mabilis at maayos na naayos ni Kyle ang makina at napalitan ng gulong ng sasakyan. Ang matanda ay walang iba kundi si Don Fernando, ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking logistic at shipping company sa buong Timog Katagalugan at Metro Manila. Napakahusay mo. Hindi lang basta mekaniko ang galing mo. Kitang-kita ko ang disiplina at sigasig sa mga mata mo. Ano nga pala ang pangalan mo, Irog? Kyle po, Don Fernando. Dating truck driver at mekaniko. Nawalan man po ako ng trabaho ngayon, pero marunong po ako magsumikap. Ang taong may sipag, tiyaga, at mabuting puso ay hindi dapat nagduro sa gilid ng kalsada. Pumunta ka sa opisina ko sa Makati bukas. May iaalok akong oportunidad sa iyo.
Kinabukasan nga, pumunta si Kyle sa napakalaking gusali ni Don Fernando. Hindi lang basta simpleng trabaho ang ibinigay sa kanya. Dahil nakita ng matanda ang angking talino, katapatan at husay ni Kyle sa larangan ng transportasyon. Ginawa siyang Assistant Operations Manager sa kanilang fleet. Dito nagsimula ang unti-unting pagbabago ng buhay ni Kyle. Sa araw ay nagtatrabaho siya ng doble kayod at sa gabi naman ay nag-aaral siya ng business management sa tulong ng scholarship na binigay sa kanya ni Don Fernando. Sa loob ng 3 taon, napalago ni Kyle ang logistic division ng kumpanya ng higit sa 300% dahil sa mga bago at makabagong sistema na kanyang ipinatupad. Rose, akala mo ba hanggang truck driver lang ako? Pinatunayan ko ng isang taong may pangarap ay kayang lumipad ng mataas. Sabi ni Kyle sa sarili habang nakatitig sa mga financial reports sa kanyang opisina. Dahil sa kawalan ng sariling tagapagmana ni Don Fernando at sa labis na paghanga sa kabutihan at galing ni Kyle, unti-unti niyang ipinasa ang pamamahala ng kumpanya sa binata. Bago pumanaw ang matanda pagkalipas ng 5 taon, formal niyang ipinamana at ipinagkatiwala ang malaking bahagi ng kanyang negosyo kay Kyle. Pagkaraan ng 7 taon mula nang iwanan siya sa Los Baños, si Kyle ay hindi na dating amoy langis na painante. Siya na ngayon ang CEO ng Vanguard Logistic Group, isang kilalang bilyonaryo sa bansa na nagmamay-ari ng daan-daang truck, cargo ships at mga real estate properties. 7 taon nang nakalipas. Handa na ang lahat. Panahon na para balikan ang nakaraan. Sabi ni Kyle habang nakatayo sa tuktok ng kanyang skyscraper office sa Bonifacio Global City at nakasuot ng mamahaling suit. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang pambihirang lihim at matinding katotohanan siyang madidiskubre sa mga dokumentong hawak ng kanyang background investigator. Isang bagay na kinasasangkutan ni Rose at Marco na lalong magpapadalisay ng kanyang binabalak na paggiganti. Ano kaya ang naging buhay ni Rose pagkatapos niyang sumama kay Marco? At ano ang madidiscover ni Kyle na magpapasabog sa kanilang muling pagkikita? Sa loob ng kanyang silid sa Bonifacio Global City, hawak ni Kyle ang isang makapal na folder. Naglalaman ito ng buong investigasyon sa buhay ni Rose at ng lalaking ipinalit sa kanya na si Marco sa nakalipas na 7 taon. Akala ni Kyle ay naging masaya at masagana ang buhay ni Rose matapos siyang iwan sa Los Baños. Ngunit ang nakasulat sa mga dokumento ay malayo sa kanyang inaakala. Akala ko ba kaya mo ako iniwan, Rose? Dahil gusto mo na magandang buhay. Pero ano to? Sabi ni Kyle habang binabasa at nandidiri ang reaksyon. Sa imbestigasyon, natuklasan ni Kyle na hindi pala tunay na mayaman si Marco. Ang ipinagmamayabang nitong karangyaan noong kolehiyo ay galing sa mga utang at iligal na negosyo ng pamilya nito. Nang makagraduate sila, nalugi ang maliit na negosyo ng pamilya ni Marco. Mas malala pa, ginawa lang palang pansamantalang palamuti ni Marco si Rose upang makakuha ng tiwala sa mga kliyente at nang mawala na ng pera ay inabuso at ginawang utusan ni Marco si Rose. Higit pa rito, natuklasan din ni Kyle na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Rose at Marco, ang Apex Logistics, ay kasalukuyang baon sa napakalaking utang at nandaraya sa kanilang mga financial report upang hindi mabangkarote. At ang mas matinding baliktad ng tadhana, ang Apex Logistics ay nagmamakaawang makipag-merger o mabili ng mismong kumpanya ni Kyle, ang Vanguard Logistic Groups. Naging isang hamak na empleyada ka lang pala na ginagamit at tinaabuso ng lalaking pinalit mo sa akin. At ngayon, ang kumpanya ninyo ay nakalood sa harapan ng kumpanya ko para lang maisalba ang mga trabaho ninyo. Sabi ni Kyle habang nakatingin sa larawan ni Rose. Hindi pinalampas ni Kyle ang pagkakataon. Agad niyang pinalabas ang utos sa kanyang legal team na tanggapin ang kahilingan ng Apex Logistics para sa isang buyout meeting.
Ngunit may isang natatanging kondisyon. Sabihin mo sa board ng Apex, dadala ako sa meeting para permahan ang pagbili sa kumpanya nila. Pero gusto kong ang harap sa akin na representatives ay sina Marco at ang kanyang senior analyst na si Rose. Wala nang iba. Sabi ni Kyle habang kausap ang kanyang sekretary. Sa opisina ng Apex Logistics, nagdiwang sina Marco at Rose nang matanggap ang balita. Akala nila ay ito na ang sagot sa kanilang mga problema upang hindi sila makulong sa utang at kawalan ng trabaho. Marco, makikipagkita sa atin ang mismong CEO ng Vanguard Logistics. Kapag naisara natin ang deal na to, may malaking bonus tayo na maisalba ang posisyon natin. Siyempre, ayusin mo ang presentasyon mo, Rose. Huwag kang magkakamali sa harap ng bilyonaryo. Ito ng pagkakataon nating makabangon. Samantala, dumating ang araw ng pagpupulong sa pinakamagandang boardroom ng isang 5 bituing hotel sa Makati. Kaba at pananabik ang nararamdaman ni Rose at Marco habang naghihintay sa misteryosong bilyonaryong CEO na balitang napakabata pa ngunit napakasungit sa negosyo. Bumukas ang double glass doors ng boardroom, pumasok ang mga bodyguard na nakasuit. Kasunod ang isang lalaking may katangkaran, napakakisig, nakasuot ng customized Italian suit at may hawak na mamahaling relo. Hindi maaari, sabi ni Rose habang nakatitig sa katawan ng lalaki. Rose, bakit ka namumutla? Kilala mo ba ang CEO? Dahan-dahang humarap ang bilyonaryo sa kanila. Itinaas ang kanyang tingin at nagpakita ng isang malamig ngunit napakapangyarihang ngiti. Magandang umaga. Ako si Kyle, ang President at CEO ng Vanguard Group. Balita ko, kailangan ng kumpanya ninyo ng tulong ko. Tila pinasabugan ng bomba ang buong silid para kay Rose. Ang dating amoy langis na truck driver na itinapon at tinamak niya sa Los Baños ay ang mismong bilyonaryong umahawak ngayon sa kanilang kapalaran. Kyle? Ikaw ang CEO ng Vanguard? Umupo si Kyle sa kabisera ng mesa at itinaas ang kanyang binti. Sa negosyo, Mr. Kyle ang tinatawag sa akin ng mga taong humihingi ng pabor sa akin. Miss Rose, Mr. Marco, maupo kayo. Tingnan natin kung nararapat ba kayong iligtas ng kumpanya ko. Paano gagamitin ni Kyle ang kanyang kapangyarihan at yaman upang iparamdam kina Rose at Marco ang pait ng kanilang ginawa? At anong matinding pagsubok ang ibibigay niya sa dalawa na maglalabas ng kanilang tunay na kulay? Puno ng katahimikan at matinding tensyon ang buong boardroom. Halos hindi makahinga si Rose habang nakatitig sa lalaking dating pinagkaitan niya ng awa at pagmamahal. Si Marco naman ay tila naputulan ng dila, dilat ng mga mata habang patingin-tingin kay Rose at Kyle. Mr. Kyle, Boss Kyle, magkakilala pala kayo ni Rose. Pasensya na kung may hindi tayo pagkakaunawaan noong araw. Wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa nakaraan, Mr. Marco. Nandito tayo para sa negosyo. Ngunit bago ko permahan ng buyout agreement para iligtas ang kumpanya ninyo sa bangkarote, may ilang kondisyon ako. Lumapit ng kaunti si Rose. Lumalabas ang luhang matagal nang pinipigil. Kyle, pakinggan mo ako. Sobrang pinagsisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa inon sa Los Baños. Nagkamali ako. Naging silaw ako sa maling mga bagay. Miss Rose, tinawag mo akong walang ambisyon at amilangis ng truck driver noon, di ba? Sinabi mong I deserve someone better. Ngayon, tingnan mong sarili mo. Sino sa atin na kailangan ng tulong ngayon? Hindi nakaimik si Rose. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo ni Kyle para sa kanya. Ang mga gabing hindi ito natutulog, ang mga gutom na tinitiis nito mapag-aral lang siya,
at pinalitan niya ito ng pagtatraidor para sa isang lalaking katulad ni Marco na ginawa lang siyang utusan at binugbog pa ng emosyon at pang-aabuso. Boss Kyle, kung galit kayo kay Rose, huwag niyo namang idamay ang kumpanya. Handa akong isakripisyo si Rose. Pwede ko siyang sisantiin ngayon din kung yun ang gusto niyo. Huwag niyo lang ipasara ang kumpanya namin. Marco, anong sinasabi mo? 7 taon ako nagpakagago sa iyo at nagtrabaho para sa iyo. Tapos itatapon mo lang ako ng ganito. Bumaling si Marco kay Rose at dinuro ito. Tumahimik ka. Kasalanan mo to. Kung hindi mo ginago si Mr. Kyle noon, hindi tayo magkakaganito ngayon. Mayabang ka lang pero wala kang kwenta. Lalong tumindi ang ngiti ni Kyle habang pinapanood ang dalawa na nag-aaway sa kanyang harapan. Nakakatuwang makita ang tunay ninyong kulay. Diyan ka magaling, Marco. Ang ilaglag ang mga taong tumulong sa iyo kapag gipit ka na. At ikaw naman, Rose, pinagpalit mo ang taong handang ibigay ang lahat para sa iyo sa isang taong itatapon ka sa unang pagkakataon pa lang na magipit siya. Tumayo si Kyle mula sa kanyang executive chair at kinuha ang panulat sa kanyang bulsa. Tinitigan niya ang dokumento ng buyout. Bibiling ko ang Apex Logistics. Babayaran ko ang lahat ng utang ng kumpanya ninyo para hindi maapektuhan ng mga ordinaryong empleyado na walang kasalanan. Ngunit para sa inyong dalawa, may nakalaan akong sariling hustisya. Nakahinga ng maluwag si Marco. Maraming salamat, Boss Kyle. Pangako, magiging tapat ako sa iyo. Hindi pa ako tapos magsalita, Marco. Bibiling ko ang kumpanya. Pero tatanggalin kita bilang general manager. At dahil sa natuklasan ng mga abogado ko na ginamit mo ang pera ng kumpanya sa ilegal na sugal, nakasampa ng kasong qualified theft laban sa iyo. May mga pulis na naghihintay sa labas ng pintuan ngayon din. Biglang bumukas ng pinto at pumasok ang 2 pulis upang arestuin si Marco. Nagsisigaw ito habang pinupusasan at pinalalabas ng boardroom. Kyle, maawa ka! Rose, tulungan mo ako! Kyle! Naiwan si Rose na nakaluhod sa sahig. Umiiyak ng matindi habang nakatingin sa mga sapatos ni Kyle. Ang dating taong itinapon niya ay siya na ngayong umahawak ng kanyang buong kapalaran. Kyle, patawarin mo ako. Gagawin kong lahat. Kahihiyan, dusa, natanggap ko na. Tanggapin mo lang ako kahit bilang simpleng empleyada mo. Kahit maging katulong mo lang ako sa bahay mo, gagawin ko. Maituwid ko lang ang pagkakamali ko sa noon. Huli na ang lahat, Rose. Naintindihan ko na ang aral ng buhay dahil sa ginawa mo. At ang huling regalo ko sa iyo ay ang pagkakataong maranasan mo ang mismong naramdaman ko noon. Ano ang huling hatol ni Kyle para kay Rose? Tuluyan na nga ba niyang wawakasan ng kabanatang ito sa kanyang buhay o may pambihirang ibubunyag pa siya na mag-iiwan ng malaking aral sa lahat? Nakaluhod pa rin si Rose sa sahig ng marangyang boardroom. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha habang nakatingin sa dating nobyong itinapon niya na parang basahan. Ang lakas at yabang na ipinakita niya noong araw sa Los Baños ay tuluyan ng nawala. Ang natira na lamang ay isang babaeng pinagsisisihan ang bawat maling desisyong ginawa niya sa kanyang buhay. Tumayo ka riyan, Rose. Huwag kang lumod sa akin. Ang taong luluharan mo lang ay ang may kapal na nagbigay sa'yo ng buhay. Kyle, handa akong tanggapin ang kahit anong parusa. Tanggalin mo man ako sa trabaho. Mawalan man ako ng bayad ari-arian. Tatanggapin ko. Dahil alam kong nararapat lang sa akin to. Matapos ang ginawa ko sa iyo. Nanggaling ako sa ibaba, Rose. Naranasan ko matulog sa loob ng truck. Kumain ng dilata araw-araw. At tamakin ng mundong ito. Nung araw na iniwan mo ako, naramdaman ko ang pinakamatinding sakit. Akala ko matututo ako magalit at magiganti nang magpakailanman. Pero hindi.
Nagulat si Rose sa narinig. Inasahan niyang tuluyan siyang wawasakin at papahirapan ni Kyle. Ngunit ang aura ng lalaki ay puno ng dignidad at kapayapaan. Ang tunay na paggiganti ay hindi ang pagsira sa buhay ng taong nanakit sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpapatunay sa sarili mo na mas malakas ka kaysa sa anumang na ibinigay nila. At higit sa lahat, ang pagpapatawad sa mga taong hindi marunong bumahal ng totoo. Napagulgol si Rose na matindi sa labis na kahiyan. Kyle, patawarin mo ako. Sobrang gago ko. Ibinigay mo na ang lahat sa akin pero ginago lang kita. May inabot si Kyle na panibagong dokumento sa mesa. Bibili ng kumpanya ko ang Apex Logistics at ililigtas ko ito sa pagkakabangkarote. Lahat ng empleyado ay mananatili. Kasama ka. Hindi kita tatanggalin sa trabaho, Rose. Bakit, Kyle? Matapos ang lahat ng ginawa ko. Mananatili ka bilang isang nakababang empleyada. Magsisimula ka sa pinakaitaas hanggang sa muling pagtrabahuhan mo ang bawat piso ng sahod mo ng may kapakumbabaan. Ibibigay ko sa iyong pagkakataong ituwid ang buhay mo, pero hindi na para sa akin, kundi para sa sarili mo. Tinalikuran na ni Kyle si Rose at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng boardroom. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon ng huling beses sa dalaga. Salamat pala sa iyo, Rose. Dahil kung hindi mo ko iniwan at pinaramdam ang sakit na yun, hanggang ngayon ay baka truck driver pa rin ako sa Los Baños. Dahil sa ginawa mo, natuto akong lumaban at maging ang taong nakatayo sa harap mo ngayon. Tuluyan ang lumabas si Kyle sa silid. Bit-bit ang tagumpay, karangalan at ang malinis na puso na kailanman ay hindi nabahira ng galit. Si Rose naman ay naiwang nakatayo sa gilid. Natutunan ang pinakamalaking aral sa kanyang buhay, na ang tunay na pag-ibig at sakripisyo ay hindi ipinagpapalit sa panlabas na karangyaan. Dahil ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pusong marunong magmahal ng tapat. Pagkalipas ng ilang taon, patuloy na napalago ni Kyle ang kanyang negosyo habang tumutulong sa libu-libong mga kapuspalad na estudyante sa pamamagitan ng kanyang sariling scholarship foundation. Naging simbolo siya ng pag-asa na kahit nagmula sa pinakamababang kalagayan, ang sipag, tiyaga at mabuting puso ay laging magtatagumpay sa uli. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay may makuha kayong magandang aral sa buhay ni Kyle. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtangkilik dito sa Tamokski TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga nakaka-inspire at nakakapanabik na kwento. Hanggang sa muling biyahe ng buhay, mga katamokski. God bless sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.